Dahil din sa sunog kaya't inilikas ang halos 200 pasyente mula sa Philippine General Hospital kahapon. Sa Pasig naman, natupok din ang isang supermarket. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Nabalot ng makapal na usok ang bahaging ito ng Philippine General Hospital nang sumiklab ang sunog sa loob ng compound nito bandang alas 3 ng hapon kahapon. Isa-isang inilikas mula sa mga ward ang mga pasyenteng nakahiga pa sa mga hospital bed. Pinalabas din ng mga pasyenteng nakapila para sa chemotherapy sa PGH Cancer Institute. Bagamat hindi inabot ng apoy, pinalikas rin sila dahil katabilang nila ang nasusunod na gusali. Paglabas sa PGH atrium, makikita ang mga nakahilerang pasyente. Higit 180 ang naapektuhan ng sunog. Wala namang nasaktan. Ang Philippine Red Cross tumulong sa pagresponde. Nagpadala sila ng staff at volunteer para tulungan ang mga pasyente sa loob ng ospital. Tuluyang naapulang apoy makalipas ang 1 oras. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula sa likod ng Ward 1 sa Medicine Department ng apoy. Inaalam pa ang pinagmula nito. Inilipat na sa ibang ward ang mga pasyente at doktor. Isang supermarket naman ang nasunog sa Barangay Ugong sa Pasig bandang alas 3 ng hapon din kahapon. Agad nagsilabasan ng mga empleyado. 13 fire truck ang rumesponde. Naapula naman ang apoy matapos ang halos 3 oras. Wala namang nasaktan. Iniimbestigahan din kung ano ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.